Rollback sa presyo ng produktong petrolyo muling asahan sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin. Tulong ng International Criminal Police Organization, hiningi na ng National Bureau of Investigation para maaresto si Zaldico. Panukalang batas sa anti-political dynasty ni na House Speaker Faustino Boji III at Representative Sandro Marcos. Posible umanong questioning sa Korte Suprema. Isa na namang kongresista inireklamo sa ombudsman dahil sa umano'y pagiging contractor. Live streaming ng Bicameral Conference Committee Budget Deliberation bukas. Tuloy na tuloy. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 12, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahang magkakaroon ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, nasa humigit kumulang 30 sentimos ang posibleng matapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 60 centavos sa diesel at 65 sentimos naman sa kerosene. Ayon sa DOE, dulot ito ng pag-ayos ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng pag-usad ng Russia-Ukraine peace talks at pagbalik ng produksyon ng Iraq. Ang final adjustments ay anunsyo sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes at opisyal na ilalabas ng mga kumpanya ng langis sa araw ng Lunes. Papatawa ng parusa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na basta na lang nagkakansela ng booking. Sa inilabas na memorandum ng ahensya, itinuturing ito na paglabag sa ilalim ng refusal to convey passenger ang driver-initiated cancellations. May katapat din itong multa na 5,000 pesos sa unang offense, 10,000 pesos at 30 araw na impound sa pangalawang paglabag at 15,000 pesos at kanselasyon ng prangkisa sa ikatlo. Inaatasan din ng LTFRB ang Transportation Network Company o TNC na magsumite buwan-buwan ng ulat sa booking cancellations at bibigyan din ng kaukulang parusa ang mga kumpanya na bigong tugunan ang pasaway na drivers o hindi nag-uulat ng tama. Matagal na panahong napabayaan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Kaya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa siyang mananatili itong prioridad ng mga susunod na administrasyon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pangmatagalang reforma na ipinatutupad ngayon sa sektor ng edukasyon ay magtutuloy-tuloy kahit matapos na ang kanyang termino sa taon 2028. Ito ang ipinahayag ng Pangulo sa kanyang bagong podcast. Ayon sa Pangulo, karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng mataas na kalidad ng edukasyon. Education is one of those things that I hope we can get started in such a way na kahit wala na ako dito, kahit na wala na kami dito, my administration is no longer here, that this will continue, that this will masanay ang tao so that it becomes a right. And if it is taken away from you, you can demand for it to be brought back. Muling tiniyak ni PBBM ang pagpapalakas ng education system ng bansa. Ayon sa Presidente, hindi mapapabayaan ng state universities at colleges na may nakalaang 1.38 trillion peso budget sa 2026 proposed national budget. First of all, hindi napapabayaan ng SUCS. The budget for the maintenance and the continued operation of our SUCS is 185 billion. Hindi natin sinasabi that we're not attending to the SUCS. The rest of the funding is going to go to talagang primary. Para kang nagpapatayo ng bahay. Yung pundasyon natin napakahina eh.
Giit ng Pangulo na pabayaan sa mahabang panahon ang sektor ng edukasyon at ipinapakita ito ng malaking kakulangan ng silid-aralan. Na-neglect natin yung education ng napakatagal. Yes. Pinuwi mo, we have 160,000 shortage of classrooms. How did that happen? Paano, if they built 20,000 classrooms every year for the last 30 years, wala tayong problema. So kailangan natin maghabol. So we are spending it, number one, of course, on classrooms. Nangako ang Pangulo na susolusyonan ang mga problemang ito, kabilang na rin ang suporta sa mga guro at kagamitan ng mga estudyante. And we are finding all of the kinds of ways to build classrooms more quickly. Yung support natin sa teacher. Equipment, computer, wala tayong computer. Ang dami pang eskwelahan, walang internet. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA na maaring may bahagi ng China's Long March 12 rocket ang nahulog sa karagatang sakop ng Puerto Princesa, Palawan at Tubata Reefs Natural Park. Ayon sa PhilSA, ang tinukoy na drop zone ay nasa 23 nautical miles mula Puerto Princesa at 21 nautical miles mula sa Tubata, batay sa Notice to Airmen o NOTAM na nag-alerto sa mga piloto hinggil sa aerospace activity. Bagamat hindi inaasahang tatama ang debris sa anumang lupain o populated area, nagbabala ang ahensya na maaari nitong maapektuhan ang mga barko, eroplano at fishing vessels na dadaan sa lugar at posibleng may bahagi ring anurim papunta sa kalapit na dalampasigan. Nanawagan ang ahensya na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang makikitang kahina-hinalang debris at huwag itong lalapitan dahil maaring naglalaman ito ng toxic substance tulad ng rocket fuel. Tinawag na misleading o mapanlinlang ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng kanyang mga kritiko sa mga nakatakdang biyahe sa labas ng bansa. Ayon sa Davao Solon, hindi tama na tawagin itong world tour. Paliwanag ni Congressman Pulong, hindi lahat ng 17 bansa na nakalista sa kanyang travel clearance ay pupuntahan niya. Ang iba umano rito ay possible stopovers lamang. Pinuna ng ilang kapwa kongresista ang inihaing panukalang batas ni na House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at Presidential Son House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na may kinalaman sa political dynasty. Ayon pa sa isang House Minority Official, sa halip na solusyonan, tila pabor pa ito sa mga pamilyang namamayagpag sa politika. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licod. Umani ng pagbatikos mula sa ilang House Minority Officials ang House Bill No. 6771 ni na House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, pinahihintulutan pa sa legislative measure na tumakbo o maupo ng sabay-sabay ang hanggang sa 5 na magkakamag-anak sa magkakaibang antas ng gobyerno. Kaya sa halip na labanan ng political dynasty, pinalalakas pa umano ito. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. One senator, for example, one congressman, one governor, one mayor, and one barangay captain. At yung barangay captain, pag na-elect pa na Liga President, magiging councilor pa to o kaya provincial board member. So it's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. Tanong naman ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, paano kung sa lahat o majority sa 6 na elective positions mula national hanggang barangay level may galing sa iisang pamilya na sabay-sabay tumakbo at nanalo? Malinaw anyang political dynasty pa rin yun at isang fat political dynasty.
Kinundi na rin ng makabayan lawmakers ang panukalang batas. Anila, lubhang kapos at mapanlin lang ito dahil nililimitahan lang nito ang pagsasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong national at local positions, pero maaari pa rin magkaroon ng mga magkakamag-anak basta iba-iba ang posisyong tatakbuhan nila. Dagdag pa ng mga ito, malabnaw na nga, inaasahan pang lalabnaw kapag sinalang na sa deliberasyon. Paniniwala naman ng political scientist na si Professor Julio Tihanki, busod ng flood control project scandal, nagkaroon ng hindi pangkaraniwang pagkakataon ng publiko para i-pressure ang mga politikong makapagpasa na ng batas kontra political dynasty. Sa panahong ito, dahil bukas ang mga miyembro ng political dynasty na talakayin, ito'y isang rare window of opportunity para i-pressure ng mamamayan, ng mass movement, ng iba't ibang sektor na pilitin silang ipasa yung tunay na anti-political dynasty. Siyempre, dahil sila ay matagal lang nakaupo at sila ay nakinabang sa sistemang ganito, ay susubukan nilang i-preserve kung ano man ang meron sila. Pero bukas sila, dahil nga sa malaking krisis na nangyayari sa bansa at kailangan ibalik nila ang tiwala sa institusyon ng pamahalaan, ay bukas sila at ngayon ang pagkakataon upang ipadinig natin sa kanila ng malakas na tama na ang pagpapanggap, ipasa ang tunay na anti-political dynasty. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible umanong questioning sa Korte Suprema ang panukalang batas kontra political dynasty bill ni House Speaker and Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III at House Majority Leader and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ang paniniwala ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, may akda rin ng isang anti-political dynasty bill. Ang detalye ng balita ay hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang maaaring dahilan kung sakali upang questioning yung anti-political dynasty bill sa Korte Suprema? Ella, kung tuluyang maisa sa batas yung panukalang batas kontra political dynasties ni na House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, partikular na yung House Bill number 6771, maku-question ito sa Korte Suprema. Yan ang paniniwala ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima dahil hindi ideal ang panukalang batas para tugunan yung itinatakda ng saligang batas na pagbabawal sa mga dinastiyang politikal. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman de Lima. So ano pong klaseng batas yan na sa tingin ko napakalayo doon sa pinaka-essence and spirit na nasa ating saligang batas. Hindi yun po ang ideal na anti-dynasty bill. Sa panukalang batas ng House Speaker at ng House Majority Leader ay pinapahintulutan pa rin sabay-sabay na tumakbo at humawak ng posisyon. Yun nga lang sa magkakaibang antas ng pamahalaan ang mga magkakamag-anak. Pero giit ni Congresswoman de Lima dahil sa mga panukalang batas kontra political dynasties na inihain dito sa Kamara, at least masisimulan na yung pagtalakay sa mahalagang panukalang batas na ito. Naniniwala rin itong magiging mainit yung gagawing deliberasyon sa mga panukalang batas kontra political dynasties. So sa voting, yun ang So ang ultimately, kung ganyan talaga, if this bill would garner the majority, dahil nga this is the very bill of the speaker, the leadership itself, ay ang pinaka-sentrong tanong, tatanggapin ba ito ng taong bayan? Yun naman ang susunod na tanong. Sa ngayon, Ella, nasa mahigit
10 na yung panukalang batas kontra political dynasties na inihain dito sa Kamara. Si Congresswoman De Lima, bagamat meron na siyang unang naihain na anti-political dynasty bill, ay nagpaplano rin siyang maghain pa ng isa pang panukalang batas para naman isulong yung pagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity and affinity na makahawak ng national and elective positions. At sa January 2026, inaasahang sisimulan na yung pagtalakay ng House Committee on Suffrage and electoral reforms dito sa mga panukalang batas kontra political dynasties. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagsagawa kahapon ng pre-trial proceedings ang Sandigan Bayan para sa mga akusado sa flood control scandal sa Oriental Mindoro. Dito isinagawa ang pag-usisa sa mga ebidensya at pagtatala kung kailan gagawin ang mismong paglilitis. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sumalang kahapon sa pre-trial proceedings ng Sandigan Bayan 6th Division ang kampo ng 9 na akusado sa flood control scandal para sa kasong malversation. Tanging mga legal counsel lamang ng DPWH Region 4B officials ang dumalo sa pagdinig. Batay na rin sa paggamit ng mga akusado ng kanilang karapatan na tanging mga abogado na lamang nila ang lumahok dito. Sa pre-trial isinagawa ang mga preparasyon ng prosekusyon at depensa kung saan minamarkahan ang mga ebidensyang gagamitin para sa mismong paglilitis. Sa pagtatapos ng pre-trial kahapon, inatasan ng korte ang abogado ng mga akusado na isumite ang kanilang mga pre-mark evidence ngayong Biyernes. Itinakda naman ang bail hearing o pagdinig sa pagpapiyansa sa darating na January 8, 2026. Bago isagawa ang pre-trial sa 6th Division, naglabas ng resolution ang Sandigan Bayan 5th Division para sa 4 na kapwa-akusado ng mga ito na nananatiling at large para naman sa kasong graft. Sa resolusyong may petsang December 10, idineklarang fugitives from justice o mga nagtatago sa batas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 3 pang board members ng SunWest Corporation na sina Aderma Angeli Alcazar, Cesar Buenaventura at Noel Cao. Ayon sa Anti-Graft Court, nakapag-establish ng pattern of non-compliance o hindi pagsunod ng mga ito na nagpapakita ng layunin nilang umiwas sa pag-uusig. Bukod sa deklarasyong pugante, pinapakancel na rin ang pasaporte nila sa Department of Foreign Affairs. Una nang kinansela ng DFA ang pasaporte ni Zaldico, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, hindi rin pumayag ang Sandigan Bayan 5th Division na i-consolidate o pagsamahin sa iisang paglilitis ang graft at malversation cases ng mga akusado. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang case build-up at investigasyong ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay pa rin ang maanomalyang flood control projects. Ayon sa ICI, hindi natatapos ang kanilang pagkalap ng mga ebidensyang maaaring magamit sa kanilang referral sa Office of the Ombudsman. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Humiling na karagdagang mga dokumento ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Anti-Money Laundering Council. Ito ang ibinahagi ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka. Ayon kay Attorney Hosaka, ang nasabing mga dokumento ay may kinalaman sa ilang construction companies na umano'y sangkot sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Bahagi pa rin aniya ito ng ginagawang investigasyon ng komisyon sa mga nangyaring anomalya sa nasabing proyekto. The Commission requested from the AMLC documents pertaining to several construction companies that were allegedly involved in these projects or infrastructure projects. The details of which I am constrained not to share with you right now because of confidentiality. Kaugnay nito, binigyang diin ni Attorney Hosaka na walang tigil ang trabaho ng ICI upang mapabilis na mapanagot ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho dito sa ICI because we know the urgency, we are aware of that urgency,
and we will continue. As the chairman said, that up to probably the possible last day in December, we will continue to work. At sa nalalapit na effectivity ng resignation ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson, tiniyak ng independent body na patuloy pa rin ang pagsusuri nila sa mga nakalap na dokumento. But probably we will know if there's really a need to continue with the hearings regardless of a replacement or not. Then you will know if we will continue with the hearings or inviting resource persons regardless of whether or not there is a replacement having been appointed by the President. Because despite of the fact that Commissioner Babe Singson has resigned, there would still be the chairman and of course Commissioner Fajardo. That would be two out of the three commissioners in the ICI. Ngunit ayon kay Attorney Hosaka, wala pang tiyak na napag-uusapan ang komisyon kung magpapatuloy ang mga pagdinig kapag nawala na ang isa sa mga commissioner nito. Paliwanag niya, hindi mahihinto ang pagtatrabaho ng ICI, ngunit mas mabuti kung kumpleto ang mga miyembro ng komisyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ng Department of Justice o DOJ na kahit hindi partikular na sinasabi sa batas ang restitution o pagsauli ng mga umano'y illegal na nakuhang pera mula sa pamahalaan, dapat pa ring magsauli ang mga ito ng pera sa gobyerno. Samantala, naniniwala naman ang DOJ na isang mitigating circumstance o mababawasan ang posibleng sentensya ni Sara Diskaya dahil sa voluntaryo nitong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Binigyang diin ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulio na hindi makatarungan kung walang isasauli sa mga malaking halaga ng pera na illegal na nakuha sa gobyerno tulad ng mga Diskaya. Ito ang sagot ng DOJ sa pahayag ng tagapagsalita ng mag-asawang Diskaya na dapat korte lang ang mag-uutos ng pagsasauli o restitution. Paliwanag ni Fadulyon, kapag napasa ilalim ng Witness Protection Program at naging state witness, aalisin ang pananagutang kriminal ng isang personalidad na inirereklamo. Hindi naman anya maganda na wala ng criminal liability ay hindi pa magsasauli ng illegal nitong kinita mula sa pamahalaan. Parang napakaswerte naman yata nun. Tatanggapin mo na siya sa programa at hahayaan pa natin niyang gastusin ang kung anumang pera na nakuha nila. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. Kamakailan lang ay nagsauli ng 110 million pesos si dating DPWH Undersecretary Henry Alcantara. Samantala, naniniwala si Fadulyon na magiging mitigating circumstance o maaaring mabawasan ang posibleng sentensya o pananagutan ni Sara Diskaya dahil sa voluntaryo nitong pagsuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay kahit wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Wala namang masama doon na sumuko siya, no? Mas maaga, pinangunahan niya. That will be something that can probably be considered as mitigating as far as liability is concerned. Una nang sinabi ng tagapagsalita ng mga Diskaya na nais patunayan ni Sara Diskaya na handa itong harapin ang mga kaso laban sa kanya at susundin ang prosesong legal na ipinatutupad. Pag lumabas na po yung warrant at since nandyan naman po siya, ang gagawin na lang po ng NBI, magre-report po within 10 days sa issuing court po na nasa custody po nila si Miss Sara Diskaya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iisipan na ng Senate Blue Ribbon Committee na tapusin na ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson, binubuo na rin ang partial committee report para rito. Paniniwala ni Senator Lacson, malaki na ang naibahagi ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno laban sa mga anomalya sa flood control projects.
Pagkatapos ito ng mahigit kumulang 4 na buwang mga pagdinig ng komite, kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto. Ito na yung partial committee report, and kung mag-wrap up na, the committee report na talaga. And then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In the end of legislation, isa naman investigation. Pag investigation, sabihin, pwede mag-file ng, o mag-recommend ng filing charges, which we already did actually initially. No? Yung ibang information na nakuha namin, ay ipasa na namin. Sa ICI, ipasa namin sa DOJ. Hiningi na ng National Bureau of Investigation ang tulong ng International Criminal Police Organization para maaresto si Zaldico. Partikular na ang pag-i-issue ng red notice sa dating mambabatas. Una na rito, nagsilbi na ng search warrant ang NBI para halughugin ang condominium unit ni Ko sa Taguig City kahapon. Umaasa ang Department of Justice o DOJ na mapapauwi na ng bansa si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kasunod ng paghihingi ng tulong ng NBI sa Interpol. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Dante Amento live. Dante, anong mga hakbang naman ang plano ng DOJ? Magandang tanghali, Ella. Matapos nga makansila ang passport ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng kinakaharap nitong kaso sa Sandigan Bayan na nag-ugat sa kasong may kaugnayan sa flood control projects, ay humiling na ng Interpol red notice ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa dating mambabatas. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, ito ay sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Umaasa ang Department of Justice o DOJ na pagbibigyan ng Interpol ang hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government not to restrict the travel, or if it's possible to have Mr. Zaldico brought back. Target ng gobyerno na mapauwi si former Representative Ko sa bansa para harapin ang kaso na isinampa sa kanya. Dagdag pa ni Fadulyon, wala pa silang impormasyon kung nasaan ngayon ang dating mambabatas. Ela, bukod nga dito sa nakahain ng kaso kay former Representative Ko sa Sandigan Bayan, ay mayroon din siyang kinakaharap na reklamo dito sa Department of Justice. Kasama dyan si dating Senador Bong Revilla, at sa ngayon ay wala pang naisusumiteng sagot o counter affidavit ang mambabatas kaugnay dito sa kinakaharap niyang reklamo. Kaugnay pa rin sa flood control projects at paglabagyan sa anti-graft law. Ayon pa sa DOJ, kapag bigo si Zaldico na magsumite ng kanyang counter affidavit sa loob ng itinakdang panahon ng kagawaran, ay isusumite na nila o magdidesisyon ang DOJ kung dapat magkasuhan ang dating mambabatas sa hukuman o kaya naman i-dismiss ang reklamo laban sa kanya. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, para sa kaalaman ng lahat, meron din kasi tayong tinatawag na blue notice. Okay, so ano ang difference ng red notice sa blue notice? Yes, Ella, yung red notice mukhang ano ang sa pagkaka-explain ng DOJ, ini-inform lang yung isang, halimbawa ang Interpol, na dapat kung dumaan ang isang individual sa mga airport natin, ay ma-alerto halimbawa ang Bureau of Immigration dito sa pagdaan ng isang individual tulad ng ni Congressman Zaldico, dating Congressman Zaldico. Pero kasi itong Interpol, pagkapag red notice, ibig sabihin yan mayroon na siyang kinakaharap na isang kaso halimbawa dito sa Pilipinas, which is ngayon mayroon na kinakaharap na kaso si Zaldico dito sa ating bansa. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento.
Wala nang makakapigil sa isasagawang budget deliberation ng Bicameral Conference Committee bukas. Tiniyak rin ng isang senador na live itong mapapanood ng publiko. Alamin natin ang detalye sa live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, kaya bang matapos ang Bicam ngayong weekend? Aga, kung hindi matatapos ngayong weekend ay maaari namang palawigin hanggang Lunes, December 15 ang pagsasagawa ng Bicameral Conference Committee meeting para sa proposed 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian. Kumpiyansa si Senador Gatchalian na mayroon pang sapat na panahon para sa pagpapasa ng Kongreso ng 2026 GAB na siyang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito ay matapos palawigin ng Senado ang sesyon hanggang December 22 kung kailan target ng Senado na maratipikahan ang proposed budget. Paliwanag ni Senador Win, nagkaroon ng ilang araw na pagbabago sa schedule ng Bicam dahil sa mga inobasyon sa proseso nito na kanilang ipinatutupad. Kabilang dito ang live streaming ng Bicam na una nang napaulat na tinutulan ng ilang kongresista. Meron rin silang resolution, ipinasa nila a few months ago na ila-live stream rin yung kanilang Bicameral Conference Committee. No? So meron silang resolution na ila-live stream. So yun naman yung kanilang sinusundan. So sir, wala nang naging problema dun sa live streaming? Talagang umokay na yung House do? Yeah, umokay sila. No? Tsaka nabasa ko rin sa news na meron rin silang clarificatory statement na ila-live stream nila. Para sa nalalabing proseso ng pagpapasa ng budget, sinabi ni Gatchalian na ilalagay sa kopya ng enrolled bill kung ano ang napag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa bicameral meeting. Baligtad dito sa dating kinagawian kung saan inaaprubahan muna ang Bicam at saka gagawin ang enrolled copy. Isa rin anya ito sa mga pagbabago sa proseso na kanilang tinatawag na pre-enrolled copy. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ang kanilang pipirmahan at siya na rin ipadadala sa Kamara at Senado para ratipikahan sa kadadalhin sa Malacanang para pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi tayo peperma ng blanco. And that's also the reason why yung enrolled or pre-enrolled version, ipiprint na muna para ma-review na bago magpermahan. Aga isasagawa ang bicameral meeting ng dalawang kapulungan para sa 2026 budget bukas. Simula yan bukas, araw ng Sabado mula alas 2 ng hapon bukas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Isa na namang kongresista ang sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ito'y dahil sa pagiging parte umano nito ng isang construction company habang nakaupo sa tungkulin bilang isang mambabatas. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang naging basehan ng reklamong inihain dyan ngayon sa Ombudsman? Yes, Ella, ayon sa complainant, mayroong koneksyon si Surigao 1st District Representative Romeo Momo Sr. sa Surigao La Suerte Corporation na isang private construction company kung saan mismong mga kapamilya umano nito ang tumatayong corporate officer. Nagtungo ang kinatawan ng mga concerned citizens mula sa Surigao del Sur sa Office of the Ombudsman para sampahan ng plunder, graft at ethics complaint sa Surigao 1st District Representative Romeo Momo Sr. Ayon sa complainant na si Attorney Mary Helen Zafra, batay sa mga kontrata na kanilang nakalap, umaabot umano ng 1.4 billion pesos ang nakuhang government projects ng Surigao La Suerte Corporation. Kasama na rito ang mga flood control projects, farm-to-market roads at maging konstruksyon ng mga school buildings. Nag-file po kami ng kaso na plunder against Congressman Romeo Salazar Momo Sr. na kasi napakasakit po. Membro siya ng Bicam ngayon, pero grabe, mismo ang sariling kumpanya niya, Surigao La Suerte Corporation SLSC, garnered or has been awarded
billions of contracts, DPWH, infrastructure at saka fuel. Sa ngayon ay chairman ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman naman ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works ang kongresista. Ngayon din ay miyembro ito ng House Contingent ng Bicameral Committee na tatalakay sa magiging final na bersyon ng 2026 General Appropriations Bill. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang mambabatas at sinabing walang conflict of interest sa kanyang trabaho bilang congressman ng Surigao del Sur 1st District. Wala rin anyang katotohanan na ginagamit niya ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Anya, matagal na siyang nag-divest at hindi na parte ng Surigao La Suerte Corporation. Ella, panawagan ng mga complainant na matutukan ng Office of the Ombudsman at maging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reklamong ito. Kaugnay rin ito, nananawagan sila sa Kongreso na alisin si Momo bilang miyembro ng BICAM na magko-convene bukas. Yan ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kasong graft kaugnay ng umano'y irregular sa isang solar power project at waterproofing works sa isang gusali sa lungsod noong 2019. Sa desisyong inilabas ni Associate Justice Ronald Moreno, sinabi ng korte na bigo ang prosekusyon na patunayang nagkasala si Bautista beyond reasonable doubt dahilan para maakwit ito sa kaso at alisin ang whole departure order laban sa kanya. Gayunman, hinatulang guilty ang dating City Administrator Aldrin Cunha sa kasong graft at sinintensyahan ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong. Si Cunha ay habang buhay ng diskwalipikado sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at hindi rin makatatanggap ng retirement benefits. Pinag-iingat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang publiko sa pagbili ng isang uri ng cactus. Kasunod ito ng natatanggap nilang ulat na talamak ang bentahan ng POT online. Ayon sa PIDEA, hindi ito ordinaryong ornamental plant dahil may taglay itong hallucinogenic substance na itinuturing na dangerous drug sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hinihikayat rin ng ahensya ang publiko na i-report sa kanila kung mayroong mang nakikita o nagbebenta ng ganitong uri ng halaman. Mahigit 10 milyong halaga ng iligal na karne at agricultural products ang nadiskubre at nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group at Department of Agriculture sa isang cold storage sa Navotas City. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan. Hindi bababa sa 10 milyong piso ang halaga ng umano'y smuggled na produkto na nasabat ng pinagsaning puwersang operasyon ng Department of Agriculture at Criminal Investigation and Detection Group sa Navotas. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi, posibleng tumaas pa ang halagang ito kapag natapos na ang isinasagawang inventaryo sa 2 cold storage facility. 6 na tauhan ang imbakan ng nasa kustudiya ngayon at isinasa ilalim sa investigasyon. Tukoy na rin ang mga otoridad ang may-ari ng bodega. Ang next na gagawin natin dito is yung pag-file ng kaukulang violations. Kaya yung tinatanong ni Sir na kung magkano yung halaga. Kasi kapag it will be worth more than 10M, may dagdag pa na ikakaso ang CIDG for the economic sabotage. Sinabi naman ng NMIS na magkakahalong frozen meat at fish products ang makikita sa cold storage. Sa inisyal na investigasyon, galing sa China, Brazil at Thailand ang mga produkto. Nga ito hindi accredited, hindi siya nakasunod sa mga standard natin. Yung handling, yung paano sa ipapak, at saka yung tamang circulation ng hangin. Kung makikita natin, yung mga nakalapag lang sa flooring at hindi ganun kalinis yung loob. So definitely, nagpapul ito sa walang accreditation. Bukod sa kawalan ng kaukulang dokumento, wala rin itong sanitary permit at kapansin-pansin ang masangsang na amoy sa loob.
itong cold storage na to, hindi to accredited by NMIS, hindi rin siya accredited by BFAR. So yun pa lang makikita natin na illegal talaga yung operation nila dito. Pagpasok natin sa loob, makikita ng mga kasamahan natin na talagang unsanitary yung conditions. Maraming mga karne na nakalabas lang, hindi talaga nakapack ng mabuti, hindi siya in accordance with food safety standards. Dadalhin muna sa government storage facility ang mga nasamsam na produkto at sisirain ito kapag may inilabas ng kautusan ang korte. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan ng Bureau of Corrections o Bucor ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 2 iba pa na manatili sa Correctional Institution for Women. Apela ni Guo na magtagal pa sa quarantine area ng 55 mga araw. Kahapon, natapos na ang 5 araw na quarantine ni Guo at 2 iba pa mula nang ilipat sila mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP noong December 6. Muling ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa probinsya ng Samar at Leyte. Kasunod ito ng nangyaring dry run noong December 10 sa implementasyon ng two-way traffic na may dagdag na load limit capacity na 15 ton. Para sa detalye, may live report si Nel Maribuhook. Nel, may iba pa bang utos ang Pangulo kaugnay ng estado ng San Juanico Bridge na nagkaroon ng problema sa istruktura? Yes, Aga, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng matatapos ang retrofitting ng San Juanico Bridge sa kalagitnaan ng taon 2026. Sa ngayon ayon kay Pangulong Marcos, kontento siya sa naging estado ng pagsasaayos ng tulay, kung saan simula noong December 10, matagumpay ang naging dry run sa 15 tons na load limit na sasakyan na may two-way traffic. Ang aming prediction was makakapagtawid na yung 12 tons na truck dito sa San Juanico by Christmas time, by New Year. Mabuti naman, medyo na pabilis ang trabaho at ngayon pwede na natin buksan ito for 15 tons na truck. So malaking pagbabago, makakatawid na yung mga cargo truck natin na dati hindi nakatawid, kailangan pa mag-roro at umikot sa mga ibang port na ginawa natin. Ayon kay Pangulong Marcos, magsilbi sana itong aral sa susunod na administrasyon na dapat ay regular ang ginagawang inspeksyon at maintenance sa mga tulay. Hindi niya dapat nagagastos ng malaki para lamang sa retrofitting ng San Juanico Bridge. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kanyang inspeksyonin muli at tulay kanina kasama si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at ilang lokal na opisyal. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuho. Mas pinaiigting ng Bocaue Police ang koordinasyon nito sa 19 na barangay upang matunton at maipasara ang mga iligal na paggawaan ng paputok, lalo na ang malalapit na residential area. Babala ng PNP, may matinding parusa sa sinumang mahuhuling nag-ooperate ng walang permit. Para sa detalye may report si Nestor Torres live. Nestor, ilan na ba ang nahuli at ano ang kaukulang parusa para sa mga lalabag sa pagbebenta ng mga iligal na paputok? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Bocaue PNP, 5 na yung nahuli nila na iligal na gumagawa ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. At nasampanan nila ito ng violation RA 7183. Matapos sinagawang commitment at awareness seminar sa pagitan ng Bocaue PNP at 19 na barangay sa bayan ng Bocaue nitong nakaraang linggo. Ngayong nalalapit na ang holiday season, mas pinigting pa ng PNP ang ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa Bocaue upang hulihin ang mga gumagawa at nagbebenta ng iligal na paputok sa kanilang fireworks capital ng bansa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Virgilio Ramirez, hepe ng Bocaue PNP,
Sa nakalipas na 2 buwan, 5 na ang nahuli nilang gumagawa ng iligal na paputok na nahuli sa Barangay Binyan First. Sa tala ng PNP, 2,700 unfinished quitties, 2,881 pieces finished product ng baby rockets, 537 pieces ng unfinished baby rockets ang nakuha sa mga illegal manufacturer. Naharap ang mga ito sa kasong RA 7183 o Regulation, Sale, Manufacture, Distribution and Use of Firecrackers and Other Pyrotechnic Devices. Patuloy po ang pinaigting na operasyon po laban sa illegal na paggawa ng paputok dito po sa bayan ng Bukawi at nito pong nakaraang Oktubre ay nakahuli po tayo ng 5 individual na illegal na gumagawa ng paputok at nakakumpiska po tayo ng mga finished at unfinished product na nagkakahalaga ng 47,300 at sila po ay may mga kaukulang kaso kinakaharap ang violation po ng RA 7183. Samantala, sa mga mahuhuling lalabag ay may kaukulang itong multa na 20 to 30,000 pesos depende sa kaso o di kaya ay pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Samantala, sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Virgilio Ramirez, 24/7 na ang kanilang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga tindahan ng paputok at sa mga barangay, lalo na sa barangay Turo sa Bukawi na pangunahing bentahan ng paputok. Katuwang nila rito ang mga barangay tanod sa 19 na barangay ng Bukawi. Uhuli po natin yung mga nagbebenta at gumagawa po ng mga illegal na paputok. Nasa gayon po ay mai-ensure po natin ng kaligtasan po ng ating mga mamamayan. Bawal na bawal po sa residential area ang paggawa po ng paputok. Meron lamang pong mga authorized po na lugar kung saan po ay meron pong mga lisensyadong individual po ang dapat pong gumagawa ng mga paputok. Sa tala ng Bukawi PNP, 7 lang ang legal na manufacturer sa Bukawi at nasa 52 naman ang dealer. Aprobado ito ng PNP Camp Crame sa nalisensyado. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Hindi madaanan ngayon ang kalsada mula Talisay papuntang Toledo. Bunsod ito ng landslide sa Sitio Telepono, Barangay Manipis. Bunsod nito, hinihikayat ng Talisay Traffic Operations Development Authority o City TODA ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta at iwasan ang naturang lugar habang isinasagawa ang clearing operation. Nasunog ang ilang residential houses sa Manalo Extension, Barangay Milagrosa sa lungsod ng Puerto Princesa. Sumiklab ang apoy kaninang 3:00 ng madaling araw. Tinatayang mahigit 20 bahay kabilang ang isang boarding house ang natupok sa insidente. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection hinggil sa insidente. Idineklarang fire out ang insidente bandang 5:35 ng umaga. Binubuo ng Trump administration ngayon ang tinatawag na Pax Silica Coalition na isang grupo ng mga bansang tutulong labanan ng China sa monopolya nito sa critical minerals. Kasama sa grupo ang US, Israel, South Korea, Singapore, Japan at Australia. Layo nito na matapatan ang Belt and Road Infrastructure Initiative at taasan ang investments sa rare earth minerals. Aktibo ding naghahanap ng iba pang mga bansa ang grupo na makakatulong sa layunin ng declaration. Nagbabala din ang grupo sa lumalagong influence ng China sa artificial intelligence at quantum computing. Nagpasya si Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul na i-dissolve ang parlamento upang ibalik ang kapangyarihan sa mamamayan matapos ang halos 1 linggong panibagong sagupaan sa Cambodia at nalalapit na no confidence vote laban sa kanyang minority government.
Sa royal decree na inilabas ngayong araw, binanggit ni Anutin ang patuloy na border dispute, malawakang pagbaha at kawalan ng political stability bilang dahilan ng pagtatanggal ng parlamento 45 hanggang 60 araw bago ang susunod na halalan. Nawalan din siya ng suporta mula sa People's Party na siyang pinakamalaking partido sa parliament. Naharap ngayon sa matinding political crisis ang Thailand kung saan 2 prime minister na ang napatalsik ng korte sa loob ng 1 taon dahil sa ethics violations. Patuloy na namamayagpag ang Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand kung saan umabot na sa 5 gold, 7 silver at 21 bronze ang kabuang medalya na nakukuha ng Team Philippines. Kabilang sa pinakabagong nagbigay karangalan sa bansa ang Women's 4x100m Freestyle Relay Team nina Kayla Sanchez, Shandy Chua, Chloe Isleta at Heather White na nakakuha ng gintong medalya, gayon din si Alea Finnegan sa Women's Vault Gymnastics at Kimberly Custodio at Dean Rojas sa Jiu-Jitsu. May gintong medalya ring nakuha si Jelly Bulaong para sa demonstration sports event ng Mixed Martial Arts na bagamat hindi maibibilang na medalya sa bansa ay itinuturing pa rin na isang internationally recognized event. Nagambag din ng mga medalya sina Hailey Garcia, Clarence Sarza, Iman Xavier Baluyo at Justin Ace De Leon. Bukod pa sa iba pang atleta mula sa Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karate, Cycling, Wakeboarding at Athletics. Sa ngayon, nasa ika-5 pwesto ang Pilipinas sa overall ranking ng SEA Games mahigit 1 linggo bago magtapos ang naturang kompetisyon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 18 na nagsasabi, "Bumunti kong mga anak, huwag tayong magsikibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!